Tapos, ang diskarte do'n, yung munggo, yan ang pwede mong padala, yan ang panggamit mo araw-araw. Yung gulay, nakita mo, yan itatanim mo para sa mangga mo. So, ganun yung nangyari nga talaga exactly. Di, nagigets nyo guys, na napapractice na pala ni Mix yan, na hindi niya napapansin. Kaya nga, ito naman ang concern, napapadala mo sa parents mo. Yes. Diba? Pero minsan, may mga ibang kamag-anak na talagang hindi mo maiwasan na humihingi na higit pa sa kakayanan ng isang OFW. Correct. Nangyari na rin ba yan, Sid? Nangyayari din, Mm. certainly. So, paano mo kinakausap? Ganito kasi yun. Sa atin you'd have to choose eh. May tinatawag ako na tamang pagtulong. And this is just my opinion. It's up to you kung gusto mong i-apply. Sabihin natin baso. Kapag binutas mo isang baso, kahit anong gawin mo dyan, Ubus. Hindi mapupuno. mapupuno eh. Oh. But what you'd want to do is, huwag mo munang butasin. Lagyan mo ng tubig, tapos yung apaw, yun ang ibigay mo. Ang masakit kasi sa madami, hindi pa sila nandoon sa tamang posisyon na tumulong talaga ng buong buo. Ginagawa na nila. Now, nothing wrong with that. Kung wala kang future plan, kung wala kang plano na makauwi sa Pilipinas, and ang mindset mo is, hindi, ito naman talaga yung gagawin kong hanap buhay. Ito yung talagang gagawin kong source of living ko, yung pag nandun sa ibang bansa. Kung mauubos lagi yun, ulit-ulit, babalik ka. But if you have plans to stay here, then you have to let the glass overflow first. Mapuno yan, mamunga yung mangga mo, tapos pwede ka na ngayon magbigay. Ang kagandahan dito, Sir Chicky, natulungan mo ang kamag-anak mo, pero natulungan mo ang sarili mo. There is a win-win scenario. Kapag inubos mo yan para doon sa kamag-anak, sa mga kakilala, they would win, yes. And maybe, you would find satisfaction in your heart kasi nakatulong ka. But then after years, di ba, years and years na ginagawa mo yan, makikita mo umabante na silang lahat. But there's still one person na hindi makauwi, hindi makasama ang pamilya, hindi makuha yung totoong, alam mo yun, yung kasiyahan na mayakap yung anak, makita yung anak na lumalaki right in front of him or her. Hindi niya magawa. Bakit? Kasi yung iba panalo, pero siya talo. Grabe. At doon ako heartbroken, Sir JP. Na kumbaga parang, why not seek for the win-win scenario? Na panalo ka at panalo sila. It might take a little longer, hindi ka kagad makakatulong ng buong buo, you would save and alam mo yon, at ang masasakripisyo dyan yung mga gala-gala mo. Masasakripisyo dyan yung bili mo ng bagong cellphone. Masasakripisyo yan. Hindi ka rin makatulong ng sobra. Diba? Pero, dadating yung panahon na parehas kayo. Parang ano lang yun sinabi mo, yung sa prinsipyong hindi mo pwedeng ipagkaloob ang isang bagay kung mismo ikaw wala. Correct. Hindi ka makakatulong sa iba kung di mo rin kayang tulungan ng iyong sarili. Minsan nga, yun nga ang problema eh. Alam mo, hindi ko na masisisi, no, yung mga taong nakikinig at nanonood ngayon, na parang, syempre, pag ikaw mas may malaking kita, parang feeling ng ibang tao na ikaw yung talagang, tagapagligtas at sugo. Eh, di ba, ikaw eh. Minsan may yan eh, feeling mo na masarap ang kinakain mo, sila hindi. Correct. Di ba? Kahit na nagtatrabaho kayo sa ibang bansa, mas maganda kalagayan mo kumpara sa kanila hindi. Parang nagkakaroon ka ng tinatawag na burden. Correct. Pero minsan yung burden na yun, false burden na. Kasi gusto mo nang iligtas yung buong barangay na hindi naman kaya talaga. Correct. Siguro isang mix na hindi nakapagsabi sa akin na ang tawag kasi nun, Messiah Complex. Ikaw Na parang ako yung yung lahat. Oo. Pero ito, Sir Chinky, Messiah Complex. Pero kung aaralin niyo yung research ni Dr. Thomas Stanley, the millionaire next door, Yeah. ito yan, may tinatawag tayo na economic outpatient. Anong ibig sabihin ng economic outpatient? Outpatient is pasyente ka na